So eto mga sangkay, magandang balita ito. First time po nangyari ito no, sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng ating mga kababayan. Anyway, mga sangkay, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.39 million subscribers na. Ilang tulog na lamang po ay 1.4 million subscribers na po tayo. Paangat po tayo ng paangat. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman, kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, baba, ano pang iniintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click nyo po yung bell at i-click nyo rin po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking balita ngayon tungkol po dito sa ating bansa. For the first time nangyari po ito, no? Ayon po dito sa post, ito muna yung babasahin natin. Congratulations, Pangulong Bongbong Marcos. Sana lahat ng susunod na Pangulo ay kasing weak mo rin at bangag tulad ng sinabi ng mga utak dilis. Ano nga ba kasi ang nangyari? Ito kasi yon mga sangkay. Pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan. Kasaysayan ng Pilipinas. Naitala sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. So eto na yon mga sangkay. Ito po yung bunga ng panghihikayat ni PBBM ng mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas. Mga sangkay. Alam ko, hindi maniniwala dito yung iba, mapapataas ang kilay ng iba. Kasi para sa kanila, napaka-imposible. Pero, wala tayong magagawa. Yan po yung totoo, mga sangkay. Ayon po dito, ayon po kay Secretary of Finance, Ralph Recto, I am happy to announce that total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.423 trillion, surpassing the full year target of 4.27 trillion. Ayan po. Ngayon, mga sangkay, para malaman po natin kung gaano katotoo ito. Baka naman fake news yan, sangkay. Di ba? Sabihin ng iba. Baka naman fake news yan, sangkay. Ang dami pa naman nag-congratulate dito. Ayan po. Congratulations, Sir PBBM. They cannot accept na magaling si BBM porque hindi sila pinapatulan. Ito ang feedback ng paninira at pagmumura sa kanya. Tanging Diyos ang gumagabay sa kanya at si Apo Lakay, mabuhay ang Pilipinas. Anong kita? Hindi pa ako tapos. Kita sa kulimbat, kita sa bulsa. Good job, our PBBM. Congratulations. The only one BM have done it. The greatest is coming now. Okay, so ngayon, sabi ko nga sa inyo, mga sangkay, mararamdaman din po natin sa mga susunod na taon kung ano po itong effort na ginagawa ng ating presidente. Ngayon, mga sangkay, eto po, baka isipin po natin, ito po ay fake news. No? Ngayon, tingnan po natin sa lihitimong balita mula po sa GMA News. Ito po yan, mga sangkay. Mula po ito sa GMA News, ha? Ayan po. Para malinaw lamang po sa ating lahat. Ayon po kay Recto, total revenue collection to exceed full year target. Pinablish po ito noong December 30, 2024. So ngayon po natin binabalita, mga sangkay. Kasi nga po, 2025, first week ng 2025, para malaman po natin kung ano po ang totoo tungkol dito. Finance Secretary Ralph Recto said that the total revenue collection for 2024 would surpass the full year target of 4.27 trillion. So, dapat 4.27 trillion lamang po ang target. Pero, lumampas pa, mga sangkay, no? I am happy to announce that total revenue collection for 2024 is expected to reach
4.423 trillion, surpassing the full year target of 4.27 trillion. Ayon po kay Recto. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%, the highest in the last 27 years. And our emerging non-tax revenues for 2024 are expected to reach 606.6 billion, the highest ever recorded. Grabe to mga sangkay. Ayan po ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon, no? Sabi po nila walang ginagawa, walang nagagawa ang gobyerno na matino. Pero mga sangkay, kapag ka naghahanap po tayo ng mga balita tungkol dito, iba po yung lumalabas mga sangkay. Ang dami pong ginagawa, no? Eto nga lang mga sangkay, sino bang nakagawa nito? Nagawa ba ito ng mga nakaraang administrasyon after Ferdinand E. Marcos? Hindi po mga sangkay. Ayan po, the highest ever recorded, sabi po dito. Recto attributed this to the hard work and contribution of the Bureau of Internal Revenue, the Bureau of Customs, the Bureau of the Treasury, the privatization team. Ayan, mga sangkay. Sabi po niya dito, so rest assured, we will work doubly hard to sustain this momentum and adhere to our medium-term fiscal program that reduces our deficit and debt gradually in a realistic manner while creating more jobs, increasing our people's incomes, and decreasing poverty in process. So, isipin nyo to, hindi na nangailangan ng pogo ang administrasyong ito para kumita. Ano lang ang ginawa nila, mga sangkay? Nag-imbita po, mga sangkay, ng marami po pong mga negosyante sa Pilipinas. Nag-imbita po ng mga more investors. Nag-create ng mas maraming mga trabaho, mga sangkay. No need for pogo, di ba? Dati kasi, para kumita, kailangan ng pogo. Ngayon, hindi na po kailangan. How much more? Ito lang. How much more kung maaprubahan pa po yung economic charter change? E di mapupuno po ang Pilipinas ng maraming trabaho. At dadami po yung mga investors. Kaya sa mga senador dyan, ano pang hinihintay nyo? Bilis-bilisan nyo na yung pag-aproba sa pagbubukas ng ekonomiya natin. Ito hindi pa bubukas yung ekonomiya natin ng maluwag sa mga dayuhang negosyante. How much more kung bubuksan ng husto ang ekonomiya natin for foreign investors? Di mas lalo po tayong yayaman, mga sangkay. So, grabe itong ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, mga sangkay. So, the finance chief was present during the signing of the 6.326 trillion budget for fiscal year of 2025. Okay. So, ito na po yun, mga sangkay. Marami po ang natuwa sa balitang to. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Mga bulag na lamang po talaga. I know PBBM is always and will always the best. Wow, congratulations PBBM, you did it. God bless you more. The best president ever, ang bait pa. Yes, true. Ang sabi ng mga friends ko na mga foreigners, tumataas daw talaga. Yan ang Pangulo, ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Unlike sa mga nagdaan na mga Pangulo na hindi minahal ang Pilipinas kundi mga sarili lang nila ang iniisip at pinayaman. Kaya PBBM lang talaga ang malakas, magaling na leader. PBBM lang, saka lamang at saludo kaming mga loyalista sa iyo. Mahal na Pangulo, sabi po dito nagkomento. Congratulations PBBM, more success in 2025. So asahan po natin,
mas marami pang ganitong klaseng balita this year, 2025. No? 3 taon na lamang mga sangkay. Matatapos na po ang termino ni PBBM. Sobrang bilis, no? Sobrang bilis. And we are praying na maaprubahan po yung economic charter change. Kasi itong ganitong achievement ng pamahalaan, actually mas malaki pa po ang magagawa niyan kung bubuksan ang ekonomiya ng ating bansa. No? Sa pamamagitan po ng economic charter change. At kapag nangyari ito, dadami po yung mga negosyante sa Pilipinas, dadami po yung trabaho. At lalaki po ng gusto ang kita. Diyos mio, Marimar. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.